Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, tatak alas 6:02. RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Martes, 16 sa buwan ng Hunyo, 2026. Kumusta po kayo? Umaasa ho kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos po na pangangatawan. Ano man po yung ginagawa at pinagkakaabalahan mga kasama, samahan po nyo kami sa loob po ng isang buong oras sa ating programang Straight to the point. Straight to the Point. Siyempre, tulad ho ng dati, pag-uusapan pa rin ho natin mga napapanahong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ninyong malaman. Straight, Mga nangyari po sa ating lokalidad. straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Straight to the point. Magandang morning, Radyo Manabs. Magandang morning, Sir Erwin. Mapia mapita mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong text hotline mga kasama, 0950-032-7332. 0950-032-7332. Sa kalagayan mo mga kasama ng ating panahon, makakaranason ng bagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm ang ilang bahagi po ng Mindanao. Sa nilabas na forecast na pag-asa, apektado po yung mga sumusunod na lugar. Kabilang po rito yung Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Samantalang ilang bahagi ng bansa, kabilang ho tayo sa Bangsamoro Region mga kasama, ayon sa pag-asa, makakaranason ng maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm, dulot naman ng localized thunderstorm. Nakataso yung baba ng posibleng flash flood o landslide sa mga panahong makakaranasan tayo ng malakas na buhos ng ulan, mga kasama. Samantala mga kasama sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, inaasahan pa rin po yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot pa rin ito ng low pressure area. Sa temperatura natin ngayong araw mga kasama, naglalaro pa rin sa 26.0 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat naman ang araw kanina 5:27 at sa Bangsamoro Region mamaya lulubog 5:55 ng hapon. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Straight to the
point. It's a Tuesday mga kasama, Martes. Straight to the point. Second day of class ngayong linggong kasalukuyan. Aba, At may pasok. may pasok ko nga pala sa mga nagtatanong. Straight. Kailangan pa bang pagdebatehan yan? Straight to the point. Ano ho, may pasok ko sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Radyo Manebs. Special Working Holiday. Holiday. Oo. Straight. Samantalang sa ibang mga probinsya, rehiyon dito po sa Mindanao, Straight to the point. kabilang po yung Soxargen, Straight to the part ng Region 9, straight. part ng Region 10. Straight. Hindi ko kung kasama yung Region 11 doon. Kasali rin. Ay, meron sila? meron din Region? sila. Ay special non-working holiday ngayong araw bilang pagunita sa Amunjanid mga kasama. Ibig sabihin, pang isang araw ngayon, unang araw sa buwan ng Muharram, Aha. and yung 1447, ngayon ay 1448 na ho mga kasama sa Hijri calendar. Oo, kahit sa Bangsamoro Region, ano ho, marami kasi, until now, Radyo Maneb, though matagal na ito, matagal ng maraming nagsasabi, bakit sa Bangsamoro Region, hindi holiday ang Amunjanid? Dati holiday naman. Straight to the point. Ano? Ito po ay matagal na hong ipinaliwanag mga kasama Straight to the ng Bangsamoro government na yung Amunjanid sa Bangsamoro Region ay considered special working holiday. Base po yan to the point. sa mga holidays ano ho, na o kabilang sa batas mga holiday na nasa ilalim ho ng Bangsamoro Autonomy Act. Straight Ano? to the point. Hindi po siya nabilong doon ho sa Straight to the point. kinukonsiderang special non-working holiday. In short, Straight to the point. bagos yung Straight to the point. classification niya ay nabilong sa special working holiday mga kasama. Ibig sabihin, magtatrabaho tayo Oo, ngayong may pasok. araw ng special. Straight Ano kayong special na to the point. trabaho ngayon? Oo, pasok. Same as usual. Straight to the point. So, pasok ka. May pasok ko tayo. Sa mga nagtatanong, tayo sa Bangsamoro Region, wala rin pasok. Meron po tayong pasok. Straight to the point. Binabanggit kasi rito, mga kasama, Straight. under Bangsamoro Holiday Act, mga kasama, number 39, holidays identified in Presidential Decree number 1083, but not expressly declared as regular holidays, ay ikinukonsiderang special working holiday mga kasama. Straight. Ibig sabihin, yung mga opisina sa gobyerno, klase ay tuloy, work operation continues as usual mga kasama. Straight to the point. So, again tayo po sa Bangsamoro Region, may pasok ngayong araw bilang pag-oobserba ng Amunjanid. Special working holiday ngayong araw. Yung palang Amunjanid, Islamic New Year pala. Ayun. Yan na rin yung time na magbibigay ng zakat para sa kanilang mga obligasyon. Straight. Yung may mga ano dyan, mga kagamitan. Like for example, yung mga gold nila na ilang taon na rin Dekada lang tinatago. kinakailangan ng bigyan ng zakat. Gano'n yan? Sasakyan, kung meron man. Parang bigyan ng kanduli. Ganun eh. Kasi hindi pwede. Kasi nandyan yan sa New Year. Straight to the point. Pero doon po sa mga hindi naman din kumikita Oo. ng sobrang laki. So, lampas. Oo. Sa needs sa Panuntunan ng Islamic rules, hindi naman din obligado. Ayun. Kasi napakasimple lang naman din. Napakadali ng reliyong Islam. Kung hindi kaya ng pang-araw-araw mong kinikita, huwag mong iobligang sarili mo dahil wala naman din eh. Pero ito, according lang ito sa turo ng ating po mga scholar sa Islam. Hindi po tayo yung obligado na authorized o di kaya naman obligado na magsasabi na ito na yung ano. Konting ano lang yan sa atin kasamang sa mga kaalaman. Straight to the point. So happy Amunjanid. Straight to the point.
Ganda pala yung birthday ng partner ko dito kay New Year na New Year. Kaya ganun ba? Alam ko, hindi ko napapansin. Ha? Happy birthday ha. Happy Inbilag kay birthday Radyo to me. Live Sabang ha. Straight. Every amon din dito birthday mo? Hindi naman din sir. Hindi Nagkakataon lang. naman. Nagkakataon lang Okay. talaga. May mga June 16 na hindi na full yung amon din. Ayun. Straight. Kaya pabago-bago kasi ito siya kasamang Sir Erwin. Aha. According kasi sa Islamic scholars natin, sa mas nauuna yung Islamic calendar kumpara sa Gregorian calendar, itong sinusunod natin na kalendaryo. Regular sa atin, sa Pilipinas. Basta't malinaw, every June 16, birthday ni Radyo Manebs. Straight. To the point. Malinaw yan. Ano yung advisory ng NCNF Radyo Manebs? Sa NCMF naman no, mga kasama, mga lugar na sakop pa rin no, nung kanilang kanilang public advisory sa Muslim holidays ay ito pong mga lugar. Dahil nakapalaw pa rin ito kasamang Sir Erwin sa PD number 1083. Ay itong presidential decree. Mga lugar ho, mga probinsya dito sa atin sa BARM, kasi sakop pa rin yung BARM eh. Oh. Bago yung pagkakalimbag nung yung batas sa BARM na sumasaklaw sa mga holidays natin. Yung binabagit natin na BAA number 39. Mga lugar o mga kasama, Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. At kasama na rin dito yung mga syudad ng Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian at Zamboanga. Yan. Straight. To the point. Under yan sa PD number 1083. Okay? So, under sa BAA o Bangsamoro Autonomy Act, 39. BAA number 39, alisin mo lahat yung mga areas under sa BARM. The rest, holiday ho kayo. So ang sakop lang ho dito, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, ang Sulu kasi wala na rin, hindi Wala na na, rin part region- dito ng region na. BARM eh. Oo. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Pagadian, and Zamboanga City. Yun. Kasi ang Cotabato City, Iligan, at Marawi, nasa part ito ng BARM. So, Sergeant, nakalagay? Walang SOC Sergeant kasamang Sir Erwin. Kasali ata sila doon. Kasama sila doon. Kasali sila. Straight. Sa NCMF na advisory. Straight. Sige, malinaw ho yan. Straight. To the point. Straight. To the point. Oras sa buong kapuluan mga kasama, 6:15 po ng morning. Straight. Ang dami yun natin mga sinusubaybay mga usapin sa loob at labas ng ating lokalidad. Pasalahan natin yung usaping national muna tayo mga kasama. Ha? National muna tayo. Ngayong araw pala magpapatupad ng price rollback sa produkto ng petroleum mga kasama. Ayos. Oo, may base po sa nilabas na advisory mga kasama, ang inaasahang pagbabaho ng presyo ng produktong petrolyo as of today, base po sa announcement, meron pong 3 pesos 71 centavo hanggang 5 pesos 71 centavo ang rollback sa diesel. Straight. To the point. Samantalang mula 50 centavo to 250 ang rollback naman sa kerosene. Straight. Ba? To the point. Pati sinali dito yung sa gasolina mga kasama. Straight. To the point. Kawawa naman yung may mga hindi nasali sa Brum-brum advisory na ni nakagasolina. at ito, yung gasolina raw, ito pala, meron palang gasolina. Yung gasolina, nakikita yung rollback ng 30 centavo per liter Straight. up to 1 peso and 68 centavo per liter mga kasama. Straight. Inaasahan yan today, Tuesday mga kasama. Pero yung usapin, Radyo Manebs, kailan ba kaya mababalik sa normal yung presyohan ng ating produktong petrolyo? Pero good news yata kasamang Sir Erwin dahil ang bansang Amerika at ang Iran nagkasundo na sila ng final peace. Meron na sila. Oo. Yan na nga yung epekto, Radyo Manebs eh. Na kung saan pinapahintulutan na rin ni
President Donald Trump na maaari ng makabiyahe. Magamit yung Strait of Hormuz. Oo. Yan isa yun sa mga reason but may ganitong rollback. Ayon ho sa Department of Energy, mga kasama, yung pagbabalik ng presyo ng petrolyo at yung pre-war level, binabanggit nila, Straight. kailan ba kaya posibleng nating mararamdaman? Yung dati natin, 60 plus per liter eh. Straight. Sabi ho ng Department of Energy, medyo malayo-layo pa. Tinitingnan yung posibilidad na mula 6 months to 1 year. Straight. Base ho yan sa Department of Energy and ang binabanggit, ang issue na lamang dito ngayon ay restarting ng supply na sinira dahil ho sa giyera, mga kasama. Straight. Dahil alam natin marami mga oil depot yung nasira, Radyo Maneb. Straight. At yung pagbabalik ng supply na ito ay hindi naman sa isang ganun lang, balik na kaagad. Straight. So nakikita yung 6 to 1 o 12 months o bisyo hanggang isang taon. So posibleng pag maging tuloy-tuloy na itong mga truce na to, itong pag-uusap pang kapayapaan ng US at Iran, Straight. To the point. babalik na sa normal yung presyohan ng ating pong petroleum o petroleum product. Straight. Ano? Dahil nga rito, yung binabanggit mo, yung Strait of Hormuz, Radyo Manebs, ay binuksan na dahil binabanggit malaking bahagi pala ng produktong petrolyo na ginagamit sa buong mundo ay dumaraan dyan sa Strait of Hormuz. Straight. To the point. Ano, kaya't matindi yung epekto nito sa pandaigdigang supply ng petroleum products sa mga kasama. Straight. To the point. And sana magtutuloy-tuloy yan. Binabanggit Straight. To the point. yung bahaging yan ay naging red zone, mga kasama. Straight. So hopefully magtutuloy-tuloy na itong mga pag-uusap na pangkapayapaan plan nito para kahit paano bumalik. Kung hindi man kung ano yung dati, at least bumaba na Radyo Maneb. Straight. To the point. Nasa linya na kasamang Sir Erwin, sige. ang mufti ng Bangsamoro, mga kasama, para sa ating dagdag na impormasyon, kaugnay nga sa binabanggit na Amun Jadid. Jadid. Sa ibang mga lugar, holiday, dito sa atin sa Bangsamoro, special working holiday. Oo. Sige. Nasa linya mga kasama si Mufti, o Bangsamoro Mufti, Sheikh Abdul Rauf Gelani. Oo. Mapia mapita, Sek, sa DXMY Samaya, taga-para si Manager Sir Erwin Kabilbigan, nandun sa akin ba niya, si Ebs, abang. Mapia mapita, Sir. Morning po, sir. Mapita no langon. Okay. Mapantak man sa maya, Sek, Mufti, bangani kami sa maya sa mga bityala, makipantag sa niya amun jadidan niya, siya sa kita no sa Bangsamoro, nando declaration na niya sa special working holiday siya bun sa kita no sa barn. Why, so, niya ba, amon jadid, yaman naman mana na na may lagun. Hindi ka bago, yaman, New Year. Bago lagun. Sa kano, skita no. Sa guna ba niya bagay, ikaysa sa kano ulan-ulan na Muharram. Pamagagkwa na may niya ba January na niya Muharram. Siya mabulo sa Muharram ba niya ba? Ikaysa sa guna, kano laguna, 1448. Dan sa ang lepo sa nila, 1447. Bali sa guna na 1448 dan sa Hijra. Yan ba ikinaugat na kina Hijra, kinambakwit no Rasulullah, di manat sa Madina, Makkah to Madina. Mana na, so kinambakwit to Nabi, na karasang iburagon, ngupat gatos, ngupat pulong guwalo ragon sa guna. So kinambakwit to Nabi, ibon sa Makkah, minangi sa Madina. Niya ba, kuha na ba niya ba, na dabon man pa-celebratean sa niya ba? Niya, amon jadid siya sa Islam na, dua tima mo man pa-celebratean ka, so Idul Fitr, ngo, Adha. Mananipos ba niya ba? Niya mo ba, dua tima na, adan, panalin, pa-celebratean lon na, so Idul Fitr, ngo, Idul Adha. Okay, ladang galbakan siya ba, masukwa na, inisuko no Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. So kapuasa sa Ashura, mana so ikasapulo sa kano Ashura, ikasapulo kay kano Muharram. Na ba kuana sa momento ba
Lagi na ito may pinalukuro sa mga na siya kayo mo rin ang buwasan. Okay na? Yan ang daw na bitin ila Mbappe ito ila kami nila sumunod siya wala asir. O kama mo ka mauyag-uyag ako pati ko Rasulullah na tumunog na ko ng buwasan may ikasiyaw ng ikasapulo. Tumi sa bapin na naada niya ka buwasan sa niya ba na duwagay ka ikasiyaw ng ikasapulo. Kapag kayo wala ikasapulo ng ikasapulo Luisa. Ni sa bapin ito. Agila so Rasulullah na Batsura rin, sugal baka ng mga Yahudi. Mga Yahudi, ayari ang pupuasa ni kasapulo, na balik pagkuhin ng mga Yahudi, so Nabi Muhammad kami, so Muhammad na baginingan ni so, kita na kapupuasa ikasapulo, pagiti ko na ba inal, kamumarago na, buwasan ko ikasyaw, nanggo ikasapulo. Na upamakatig gusto, so tao sa may kasyaw kasapulo, asal makabidaya ko na, yan yung puwasa sapulong o ikasapulong Luisa. Na ito ba yung mga ukit niya sa mito, that times ko si manager Erwin. Uy. Padpan siya, Sek, nagkaginasamaya, pada umandang gomay niya ba na, pambitiran ng tamanang ng mga pagubeta no ni mga dalpa, ingin to kasi sa kita no na special working holiday. Inunta na siya sa kanila mo naman ni dalpa na holiday. Nandupad pan siya amana, inyukitilan pan sa mana simi sumpalit, na may ka-holiday na mga New Year niya na malangkas kini ka pandeclare siya sa bar. Ngin ba niya sa maya kinatapsir lo ng mga ulama, di ko to galipat bibiyag pon siya ba so mufti to si Sheikh Abu Hurairah Udasan. Uy, siya sa dahil pa ng mga Araban niya, sa ito katawan siya sa Saudi yung sa mga kapanak, kaya mo mag-deliberate niya. Gid na, kuha naman, siya sa kita sa Pilipinas, nakasurat niya sa PD 383. Na tumikin na kuha nan to siya, kinaamong niya sa kita, no? Sa kuha na, nakaamong ba, nakasurat sa Konstitusyon ng Pilipinas, ano mo yaman na celebrate no gida di ka na nakakonsulta ng kanong mga ulama di ka na nakakonsulta kanong mga ulama tito na mga gi bali nami kina aral sa bigkatakatagaw kaawa sa kita no kagina nakasurat sa pangitawan na Pilipinas na tawapin sa mga kapadanyadar pa ano mo mga kapadanyadar celebrate no gida so, kung kwanto, iya siya sa Islam na dua timambu ni pinamakan ng agama Islam pa-celebrate ng kuba Idul Fitr o Idul Adha. Uy, na sabab sa special working holiday siya sa kita no sa barm, ngini ka pinanin niya ba sek panggalbog sa special, yung mga magingidan niya sa Bangsamoro. Ala na, kuha naman, kagina, siya sa kita no niya na dapat dalawang kwarto na di ka ang sumagal kanto di kaya pa kung sa suka pa na may patanas ka hindi lulubakan kina so mga labi-labi sa guna tempo madako giri galbukan madako giri gabi sa galbukan di bulak ng fungawas na napakoma ni sa ima supana na mananarusan suka panggalbuk utaw sa kano galbukan di makabatanas ka rin mali sa guna na tuwa matag makadeclare may hiwet at galbuk po manam kagina to ba madakalab na galbuk kanto guna sarta na di bundita ibangga sa kanong mga galbukan kagina di ka na pad sa kanong pinamakin o agama Islam may pasilas-lala katsaba pa na di galbuk sutaw sa mga galbukanin uyag-uyagin magita doon niya akhira. Uy, padpan siya pa kauman mufti na kaginan to, nakasult po ni Pidalo niya sa gunaso timpo kabaganggay sa zakat. Mapake po nagka-usayan ng kasapedo inyaba sa mga magkikinagan niya, magipantag sa huwag kita niya ng Pidalo kapag zakat sa niya ba ulan-ulan na muharama. Uy, nantapang ka. So, kuha naman, niya kapag zakat na niya na nalayaman, siya ba sa ingat danon niya, sa Hidar Partal Est, kapatayanin kapag zakat na uman mo may muharram. Na yaman usto, na kapag zakatan niya na, depende sa, ngina ulan-ulan kinarudyo lang ka sa kinang business, ang kapama ka business. Na depende sa tuba. Ngina ulan-ulan, na tuba, pagkadalikop so saragon,
ito may pantagan kang ginagawa sa jakat na may ka mau masuulan-ulanan to upama kami ang maharam ikinaludyo ng kang business maharam mo naman kang ginagawa sa jakat bali ito ba depende ito sa kuwana ang kinaludyo ng mga to okay kapaki mo mambo upama katalang din ka may uman muharam ka jakat kapaki mo ni may ito ba ano mo na makiron okay na kana paliugat sa ulan-ulan di kana wagi mi umambu muharami kangin ka jakat depende sa tuwa sarta na tamo ka niya ng bida-bida adon tamo ka tiga basa may pagkuwasa may inawidan sa mga panggalbakanan niya na di ka na uman muharami ka jakat saan ka Allah ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadi yani mana na di ka harvest ano pa muna, nagpili ka pa siya katulad. Di ka na, iba na po pa dyan na ndogo maharam. Di ka pumakasi sa palay, na di ka harvest sa palay, di kami sa tuloy, may ka pa siya katulad. Di ka na may umampan mo haram. Doon ka kusidya ron, na ito may kagwanan. Well, so mga bulawan o tao, na pamakaso pa siya kat, at na ito bagit siya. Kaya, paano niyo kita ka pa siya kat sa bulawan, nagkapakaya may ba, uman mo haram, na may kami sa jakat para katarudan ni nabud ya nisab may ka nakagosa nisab di ka jakatan so tamo ka dama kagosa nisab ya bantu man nisab na upama kasi sa bulawan na may 83 grams may ka nakagosa 83 grams 85 grams na kajakatan na may kadala na di kajakat nito Tumana to Napanood mo naman sa Marakli mga bagaranin, nato ka mga bagaranin mo. Siya man sa bagadana na to na di ka nagkatsyakata ni bagadana na. Yan tabi pinapagpasan, nagkatsyakata. Abay ka pa na, may service na di ka nagkatsyakata nila. Na may kasyaw na siya, may kinabumasero, bumasero, kamadakali mga banang ka, bumasero, di ka lang to, kung ano to, may sukapantiyarin yun. Di mo pantiyarin yun, na makagosa may nisab sa kanon niya ba, sa ragon, uman maharam na, tsaka upama ka nakakuha ka sa, nakalimod ka sa kamilyon, upama ka sa kamilyon, napantiyarin, upama win niya. Example mo na, yanin zakat na 25,000. So sa kami, 1 million na 25,000 ni zakatin langon-langon. Okay. Maliwanag man sa maya. Ka-PSC manager sa maya, napakatakot-takot sa maya. Yan ni mana na natuntayan ni sa maya Mufti. I mga kinausay ng sa pantag sa Muharram ba niya sa nginto ka panggalbag tanubon sa niya ba Muharram ba niya ato ka bidalo niya New Year magwa kalendaryo sa Maracle po ni mga galbakan na deta talos. Ginado ti mami celebration. Ando pantag bun sa kapadsakatan niya natuntayan sa maya iukitin. Mapantag ka mga idsa. Nasukrana ba na Mufti sa oras ng kasal kami? Aran pasabot away ka. Mufti. Aran mga pasabot ng kasan siya sa kanang mga maging nabang sa moro ganggulan niya bilubang kawat. Katawan ta sa may Muharram ni Maracle mga tudulan na gula sa kano timpo ng mga nabi. Why, yata, magagatan nga ng mga bangsa muro. Labi-labi na singat dalo ba niya bangsa muro na, wana, kaysa na kadsabar, di ka na iyay banguna so mga emotionsan, baga kapaluluso dali sa tiyan. Kagina Sunay Muhammad, kinambakwitin na may pagana na pinggulanin, kinaumanin sa pastila, na pinagsusunod din sa mga muhajirin ng mga ansar. Mga na, pinagkukuha na siya ng palulusod siya sa tiyan, di makati kaya, may kakalimoy siya. Rumba na ada ni mga tudulan sa, so, kinahumano mga muhajirin, mga taga-Makkah ro sa Madina, na so, pamagkaadan pat katay karumay taga Madina, ba din, dua kato tingin na karumo ko sa kato tingin, dua kato iraki. Pamagka dua ka hektari lupa niya, tingin sa hektari ka, sa hektari na may tumipingulan o mga muhajirin, mga ansar. Wala, di ka naman ito gagawin. Di ba pa kayo may pambada ni karuman doon sa gula ka, tubuha at timpo ito. Dawit manggula karo timpo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapulusod doon sa tiyan, gagakalimwa, na nasita na naginat sila ni Kudua. Model tano, bagiingat tano, pingulan tano, katubay itinapasi ang kinusurbay bilang ka mga mapasa ng ganggulan nila, nasabak sa pingulan nila sa kapulusod sa tiyan. Iyawa sa kapamagat
atake man isa na iya kang giginawa na lusod ng hatian naman ako dawan ka. Gina to kay panduan ng Nabi Muhammad. Di bari layok min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ikabutuan sa paritay tao adini magkakalim mo sa pagarin sa ini mo rin sa ginawa ni. Ana yan man piskan nga matiginawan ka mabinasa. Di ka mo mabinasa mo sa pagarin ka. Yan ba mamakain layon ka no bagran sukan doa kapag ni inshallah taala tatano niya ba mga badakli mga batalwan sa tumoto na sa mga Yahudi na celebrity lang ka siya ba nakaliberate so Musa alayhi salam na jawapan na kinalapas wallahu ta'ala kano Nabi Musa alayhi salam sa kano kinagkontraning kano Fir'aun na niya ba ulan-ulan ng Muharram ba niya ba na itong mamamu ina sila laro ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banganin talo sa Allah Ta'ala luatan usayan manana may siya tulaon talo mga baging siya sa dal panabang sa mo siya utaman sukran datuil si Sir Erwin sukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Straight to the point. Yan mga kasama niyo po napakinggan ang ating mufti sa Bangsamoro Region. Si Sheikh Abdul Rauf Gelani. Malinaw yung kanyang binabanggit. Yung Amunjadid Straight. ay hindi kabilang sa pinagdiriwang ng sambayanang Muslim or ng Islam mga kasama. Straight. Na binabanggit niya, dalawa lang. Yung ipinagdiriwang Idil Fitir at Idil Adha. Straight. Yung ginawa kasi yung PD 1083, matagal ng panahon Radyo Manay. Matagal na yun. Kahit nang pumasok yung Bangsamoro, ito'y kinorek sa Bangsamoro Autonomy Act, nakasaad dun sa baan number na binabait ko kanina. 39. Ha? 89. Kaya yan yung kagandahan dito sa Bangsamoro Autonomous Region dahil nga sa meron pong autonomiya, meron pong kapangyarihan na gumawa ng sariling batas. Yung ibang mga region outside ng BARM, hindi naman pwedeng saklawin ng batas na inakda ng Bangsamoro government o ng BTA. Dahil outside naman sila ng Bangsamoro region. So yung sasaklawin ng siyempre, yung mga areas dito sa ating region under sila sa Bangsamoro Autonomy Act, number 39. ha? 39. 39. Straight to the point. Sa mga nagtatanong naman regarding po sa zakat na Zakat, binabanggit, binabanggit. yung si Sir Mutalib Usman, yung sabi niya. sana paano ko sakat Mga empleyado. empleyado. Kami ka-empleyado. Oo. Mahaba kasing usapin ng sakat pagka pinag-uusapan. Pero pwede po kayong magtanong sa Bangsamoro Darul Ifta. Meron po silang Facebook page, yung pong Bangsamoro Darul Ifta. O di kaya naman, pwede po ninyong bisitahin sila dyan po sa kanilang opisina sa Bangsamoro Government Center sa may Blue Moss. May hotline man dyan, wala. Wala silang nalagay dito, sir. Meron, sir. Meron sila ditong hotline, 064-557-0787. Ulitin natin yung telephone number ng Bangsamoro Darul Ifta, 060-557-0787. Or, pwede silang sumubaybay every Monday yung programa Radyo Manebs dito. Yes, yung Bangsamoro 9 to 10 ng umaga dito po sa DXMY. yung Suwara na Darul Ifta. Oo. Doon, anything na gusto nyong isagot o itanong regarding sa Islam, batas ng Islam, itanong mo yung mga kasama. Monday, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito po sa DXMY. Straight to the point. Okay? At least malinaw na Malinaw. yung Amundil, explanation. bakit Magkano hindi na natin- bang per gramo ngayon, sir, ng ng Ginto? gold? Wala tayong idea. Pero yung binabangit kasi Magkano? Pag 80 lumampas ng 50 grams, binabagit niya, dapat may sakat na siya. Kung less than, binabagit niya, hindi saklaw nung sakat. Straight to the lalo na point. sa mga babae, Oo. sa mga Muslim kasi, mga babae, Gaano ba kalaki yung 50 grams? Hindi rin kasi- hindi kasi- familiar eh. Hindi mahilig siya ganun eh. hindi kasi ako mahilig bumili ng ng mga bulawan na yan, mga gold na yan, sir. Ibig sabihin, yung tao na nakikita yung namumulaklak sa dami ng gold. Straight to the point. Ginto. Oo. Ibig sabihin, dapat may sakat na yun. To the point. Okay, malinaw mga kasama, bakit hindi ho ipinagdiriwang sa Bangsamoro Region ang Amunjarid bilang special non-working holiday mga kasama?
Oras sa buong kapuluan, 6:37 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Kada adlaw magsigi og trabaho, pagkatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Na nasabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na ug anlin, karon available sa abot kaya pack para sa kaligon sa anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. It's rainy and back to school season once again mga ka-Pure Gold. Kaya't ihanda na ang mga shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Big discounts on your favorite items. At may chance ka pang manalo ng 1-year free grocery for tindahan ni Aling Puring or Perks card members. Kita-kits on June 19 until June 21 for our 3-day sale at mag-enjoy ng sangkatutak na special discounts on select items. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit number FTEB 258020 series of 2026. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Nationwide. Oras mga kasama, 6:40 na po ng umaga. Straight. Meron tayong good news sa Radyo 1X para sa ating mga kababayan, especially mga nanay and mga anak. Straight. Nanay, yung anak, edad 7 to 12-year-old. Meron tayong nakaschedule na magandang activity this coming July. Straight. Okay, next month na yan, July. Then, mayroon itong limpak na premyo Radyo Maneps. Straight. To the point. Meron itong malaking premyo at stake sa mapalad ng mga winner. Okay? Sa mga nanay and anak, Straight. meron tayong nakaschedule na activity. Kaya't ngayon pa lamang, mga mommies natin dyan and with kid, pwedeng lalaking anak or babae, Straight. pwede na kayong magsimulang mag-usap, ihanda yung sarili para dito sa ating gagawing event. Ha? Straight. Ang title ng ating programa Straight. To the point. ay sponsored to ng Milo Radyo Maneps. Ha? Straight. Milo Champion Energy Race, mga kasama. Straight. To the point. Sa title pa lang, alam niyo na kung ano yung gagawin ninyo. Straight. Magkakaroon kayo ng magkakaroon tayo ng energy race. Straight. To the point. Okay? So, abangan po yung mga advisories na ibibigay po ng DXMY, magiging posted yan sa ating FB page. Paano makasali? Si nanay at saka yung kid. And yung premyo, Straight. To the point. malaki ito. At stake, 10,000 pesos yung ating ibibigay To the point. na premyo dito sa magiging champion natin. Straight. To the point. Okay? Exclusive ito for the meantime. Para baka mahirap kasi pag outside ng Cotabato City yung magiging participants. For the meantime, ating kukuning participants muna ay from Cotabato City. Okay? Straight. To the
point. Para hindi magiging mahirap sa inyo yung pagpunta dito, pag-uwi. Straight. So abangan na lamang ho ninyo. Mga susunod na advisory may kinalaman rito. Ilalarga natin to sa buwan ho ng July, mga kasama. First week ata ng July or second week ng July. Okay? Abangan po niyo yung ating programa. Straight to the point. Tuloy tayo morning muna sa mga viewers natin kay Dr. Margani Gumander. Sir, magandang morning. Ng Cotabato, Darussalam. May pasok tayo ngayon. Straight to the point. Happy Amunujadid 1448. Straight Sige. to the Happy point. graduation pala kay sa kanyang anak raw, Faisal Jobin Limba II. Happy graduation. Galing sa iyong father, Kaysal. Straight to the point. Muhammad Noor, good morning. June Pachas Quezon Kimban, good morning. Kay Ninya sana yun? Asuncion Mojado, magandang morning. Happy viewing sa inyong lahat. Bedstar Anton Good and morning. Randy Artiaga Santisas, magandang morning. Magandang umaga rin kay Sir Tot Sapto, sir. morning manager. Hoy, morning. Kumusta na yung mga activities natin, mga palaro natin, radyo, press sa Tutsapto, yung ating City Sports Coordinator. Si Dato Manong MacGyver Latif, good morning. Si John Vincent Samson, good morning din. Dun Vlog ng Purok Durian, Mother Bagwa. Si Ma'am Irene Catilo, good morning po. Binabati ko ng happy 21st birthday to Sir Ebs. Aba, Oh, 21st talaga. nagdidibo si Radyo Monebs ngayong araw kaya, eh. Thank you very much, DXMY. Maraming salamat din po, Ma'am. John Vincent Samson, good morning. Si Muhammad Ferdowsi Kusain Baragir, watching Masjid Abu Bakar. Straight to the point. Si Pingson Salim, good morning sa inyong dalawa. From Dato Anggal, salamat po. Sembay Adam, good morning din. Paparating din ng sir, pagpati. Sige, salamat. Si Bedstar Anton, good morning. Nakikinig naman sila sa may Panatan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Salam from Saida Mamayog ng Balonsay, Barangay Matagabong, Ampatuan. Si Sir Elmer Cortel. Si Father. Marlene Morphing Rosa ng Nalcan DBS, Maguindanao del Norte. Maganda yun dyan, Radyo. Napunta mo na yan. Ang pa, sir. May mga beach din ba dyan? Tabing dagat. Tabing dagat yan, yung Nalcan? Nalcan, sa DBS. Dati-rati, pag pumunta ka dyan, pambot yung sasakyan mo. Ngayon, pwede ba ilan tatay? Straight to the point. Si ate mo, shoutout po mga sir to Cameros family, especially to Holito, Cameros, Bapa Jing ng Morning. Torres sa Limbao. Salamat po. Sali Abdul Karim, by Umukol Sumiti Bangwaya, good morning. Si Kaysal, advance happy graduation sa anak niya na si Faisal Jobin Limba. The second. Junior. Junior. Junior ni. Muhammad Noor, si June Patches Quezon, Emban. Okay na ito, sir. Nabasa na ito. Ito, Lorna Unos, happy graduation sa pamangkin niya. Pamangkin ng mister si Fahad Unos sa CSU. Okay, yung araw pa lang CSU. Johor Alisuna, mapipapit na Munda Katres, kay Lorna Unos and Anwar Unos. Happy viewing, happy listening po sa inyo. Straight to the point. Lipat tayo ng paksa mga kasama. Straight to the point. Tanggap tayo ng report mula sa mga radyoman natin. Straight. Unahin muna natin siguro kasamang Sir Erwin, itong kay Ma'am Radyoman Daisy. Binabanggit dito yung Cotabato Cave. Muling binuksan sa publiko. Ba? Ganda yan. Inaasahan naman na magpapasigla ng turismo. Hindi ko pa nga ito napasukan. Pasukan kasama, Sir nga ito Erwin. one time. Pero one time na mayroong turista na pumunta dito sa atin, Phil-Am Americana. Vlogger. Oo, papasok niya, basta sabi niya, something smelly, sabi niya. Normal sa cave yan. Dahil May mga paniki kasi. normal. Pag cave talaga, tirahan ng mga paniki yan. Oo. Wala naman sigurong cave na walang paniking nakatira. Oo. Sige. Sa detalye ng balita, Radyo Man, Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report.
Opisyal nang muling binuksan sa publiko ang makasaysayang Cotabato Cave sa pangunguna ni Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce de la Cruz Matabalaw bilang bahagi ng pagpapaigting ng turismo at pangangalaga sa pamanang pangkultura ng lungsod. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Matabalaw ang kahalagahan ng Cotabato Cave bilang simbolo ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng Cotabateños. Kasabay ng pagbubukas nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan na isinagawa ang mga kinakailangang rehabilitasyon at pagpapaganda sa lugar upang maging mas ligtas, maayos at kaaya-aya para sa mga bisita. Ang Cotabato Cave ang nag-iisang kuweba sa bansa na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Happy 67th araw ng Cotabato. And for 67 years, this is the first time that we did a major facelift of the Cotabato Cave. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon tayo ng major facelift dito. Ito, pinangarap ko talaga ito nung unang termino pa lang natin sa city government. Kasi this is a very unique tourism potential. No, kahit saan ka pumunta sa Pilipinas, dito ka na makakakita ng isang cave sa gitna mismo ng city. Ito ay itinaon natin sa celebration ng Araw ng Cotabato. Ang ating facelift dito sa Cotabato Cave, hindi lang dito. So makikita ninyo dating building, in-improve na natin, and meron na tayong personnel. They are proposing that we are going to hire staff na maniningil ng papasok dito sa cave. Ang Cotabato Cave na matatagpuan sa paanan ng Pedro Colina Hill ay kinikilalang mahalagang pamanang pangkasaysayan dahil nagsilbi itong kanlungan ng mga Moro noong panahon ng pananakop at bahagi ng mayamang kasaysayan ng Cotabato City. Ang muling pagbubukas nito sa publiko ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang lungsod na isulong ang turismo bilang daan sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Salamat Daisy sa update na yan. Straight to the So, kung hindi ho kayo familiar, saan located ho yan? Straight to the Kung kayo po'y tiyatako yung kahabaan ng TV Juliano Avenue, Straight to the point. dadaan ho kayo ng Rosarets number 12, Straight. then Barangay Bagua 3. Yung area ata, harap ng Barangay Bagua 3, yung spring, then yung gilid na bundok. I don't know kung RH1 pa ba yan o Bagua 3. RH1 ata. Straight. Mas pinaganda na, yung entrance dito, ganda na. May mga struktura na, may pinto, may gate. Then may magandang opisina na ata yung ticket booth nila. Straight Okay? to the point. So, binuksan na ho kahapon. Ibig sabihin, anytime, pwede na ho tayong pumunta, pumasok. Straight to the point. Meron ako nakitang itsura yung loob na bahagi. Malapad din pala sa loob niya, oh. Straight. Malapad yung loob. So, may mga ilaw na sa loob, may lightings na. Straight. So, Straight. alam natin, maraming mga Cotabateño na tumanda na lamang sa Cotabato City Radyo Manibs. Ni minsan, hindi pa natin napasok yung Cotabato Cave na yan. Straight. Pagkatong ito mga kasama, pa pwede na tayong pumasok. Pero, may pero. Bakit? May bayad na ho. Kaya nga may ticketing booth. Oo, may ticketing booth. Straight. Sige, dagdag pambalita. Income ng city yan eh. I-patronize natin. Kung tayo nahihilig, pumunta sa ibang mga lugar, pumasok sa mga kuweba sa ibang mga lugar, bakit yung sariling atin? Sabi nga ni Mayor Bruce, ito yung nag-iisang kuweba na nasa sentro ng Cotabato, ng lungsod, ng isang syudad. Congratulations sa city government sa mga nakapag-isip nito na pagandahin. Pagandahin and then ayun, pagkakita na rin. Maging tourist destination. Hindi lang ng mga turista, kundi tayo mismo taga Cotabato City. Kahit na tayo mga taga Cotabato City. Hindi pa tayo nakapasok dyan. Dinadaan-daanan na natin. Maswerte pa yung mga turista dahil sila yung nakakapasok dyan. Tayo hindi. Sige. Dagdag pang balita mga kasamang Sir Erwin. Hindi pa tayo ng paksa. Nasa linya na yung isa sa mga magiging research person natin dito. Pero bago ang lahat, unahin natin to. Mga kasama, narito yung naging panayam kahapon ni Radyo Manjul Di Mapalaw sa dalawang individual yata ito kasamang Sir Erwin. Ayaw mo na magpabanggit ng pangalan. Ayaw magpabanggit ng pangalan and then sa pagkakalam natin, nag-public apology ito. Ano kaya yung mga dahilan? Sa detalye na balita, Radyo Manjul Di Mapalaw. DXMY RMN Report.
Nag-public apology kay Ministry of Trade, Investment and Tourism o MTIT BARM Chief Planning Officer Anwar Di Maukom. Ang dalawang individual matapos umanong maugnay ng mga ito ang pangalan ng naturang opisyal sa hindi otorisadong dokumento at nagamit para sa bidding ng isang proyekto. Sinabi sa DXMY ni Jack at Dutch na minado ang mga ito sa kanilang manong pagkakamali na nagawa kung kaya't labis ang kanilang paghingi ng tawad kay Ginoong Anwar at sa lahat na rin ng mga taong nadamay sa nasabing kontrobersiya. Nagamit kasi ng mga ito ang pangalan ng kasalukuyang MTIT official na dating Municipal Planning and Development Officer ng bayan para sa isang bidding ng ipapatayong riverbank protection noong June 2 sa General Salipada kay Pindaton, Maguindanao del Sur, kahit na hindi na parte ng lokal na pamahalaan ang nasabing opisyal. Construction company that we represented did not know that we did such document. Our action involved on ourselves. No other person on the company shall implicated. Honorable Anwar A.D. Maukom, MTIT BARM. This is with reference to the involvement of your name that we used the document as part of the documents that we submitted when we joined the bidding last June 2, 2026. Relative to this, we know that we committed a mistake in committing the dishonesty. Clearly, you should not involve in the document notice to proceed because you are not part of the member of the LGU Municipality of General Salipada, Cape Pindaton during this period. The year of the document was 2023. Clearly, you are not involved on that year. It was our mistake. It was not a valid document. We sincerely undertake to face consequences of our action and a sincere apology to you. Also, we wish to extend a sincere apology to LGU Municipality of General Salipada, Cape Pindaton. Nakantabi naman ang DXMY RMN Cotabato sa maaaring tugon o reaksyon ni Ginoong Anwar Di Maukom ng MTIT BARM. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At nagugat ka, Radyo Manebs, itong nasabing public apology na nilabas kahapon. Makarang mag-post naman last week si Ginoong Anwar Di Maukom sa kanyang FB account. At kanyang kinundira itong nasabing insidente at pagkakadawit ng kanyang pangalan sa sinasabing bidding document. Nasa linya Radyo Manayos para mas maklarify natin and ano yung kanyang reaction naman dun sa ipinalabas na public apology, Radyo Manayos. Nasa linya mga kasama si Sir Anwar Di Maukom, Chief Planning Officer ng MTIT BARM, kaugnay nga dito sa nasabing binabanggit na aligasyon. Good morning po, Sir Anwar Di Morning, Maukom. sir. Yes po, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all the listeners of the DXMY Cotabato. Opo, si Manager Sir Erwin Kabilbigan at Sabang po. Kukuha kami ng una reaction muna reaction siguro. po, sir. I know na narinig po ninyo yung naging statement ng pong dalawang individual na nag-public apology po dito sa DXMY. Maraming salamat Sir Manager Erwin Kabilbigan po sa pagkakataon na actually hindi ko na-expect na mag-response pa ako pero for the purpose of the public, ganito kasi ang nangyari. In past few days is may bidding na nangyari sa hindi ko na muna babanggitin yung kung saan silang ministry for the protection of the company kasi alam ko na yung company is ginamit lang. So ang nakaka-disappoint is ginamit yung pangalan ko panahon na Municipal Planning and Development Coordinator pa ako ng isang munisipyo sa Maguindanao del Sur. Yun yung malaking pagkakamali dahil February 2021 is nag-exit na ako sa LGU. Then lumipat ako sa BARM. Tapos yung documents na yung nag-circulate na documents is December 2023 na gamit pa yung pangalan ko, gamit yung signature ko, gamit yung stationery ng LGU nung ginamit doon sa bidding. So hindi akalain ng mga respondent na ito na sa buong BARM. Kasi dati rin ako vice chairman ng Vision Award Committee ng MTIT for the 2 years. So alam natin ang proseso pagdating sa bidding. So lahat ng buong marami tayong kakilala sa lahat ng ministries ng BARM. So at nangyari, napagalaman ko na yung documents pinorward sa akin. So yun.
Kaya nagkaroon ng posting kasi hindi ko alam kung sino yung may-ari, sino yung kukontakin doon sa construction firm na yon. So pag post ko mga few hours, meron nang tumawag certain na tao na tumawag sa akin na sila daw yung gumamit ng firm na sumali sa bidding na para makakuha ng proyekto sa BARM. So yun yung mariin natin kinukundina dahil hindi natin yung gawain na kasi malaking kaso ito eh. Kung tutuusin, falsification of documents, forgery, moral damages. Alam naman natin na pagdating ng moral damages walang kabayaran, hindi walang katubas na halaga. So, nagkataon na kinontak ako naman is Muslim tayo, Muslim din sila. Ang sa akin is nakipag-ugnayan. Nung makipag-ugnayan sila sa akin, tinatawag ko, nag-meeting kami. Meron kaming mga witness nung mag-uusap kami. So, in short, ang napagkasunduan namin is magpa-interview sila sinabi ko, actually ako yung nag-endorse sa kanila sa DXMY. Sabi ko, kontakin niyo ang DXMY para magpa-interview kayo. Pero ang preconditions ko is a live stream. Sasabihin nila yung details kung ano yung nangyari. Maghihingi sila ng apology sa akin, sa LGU, pati doon sa may-ari ng construction firm. Pag-iingi sila ng public apology kasi malaking damages talaga itong ginawa. So yun ang pinoproteksyonan ko. Siyempre ako isang hamak na empleyado lang ako. Maraming nakakakilala sa akin sa buong BARM. Kilala nila kung ano yung meron akong credibility, kung anong meron akong integrity na inaalagaan. Kasi ito lang yung legacy na pwede kong maiwan sa mga anak ko. More than 20 years na ako sa government. Ni isa wala akong nagawa, wala akong history ng mga irregularity na ginawa. Especially ang ating chief minister, ang kanyang pangunahin na advokasya is no manipulation. So anti-corruption ang kanyang campaign. So palagi tayong naka-align doon sa panawagan at saka doon sa advokasya ng ating chief minister Abdurrauf Makakwa. So yun ang iniingatan natin kasi tayo isa tayo sa pinagkakatiwalaan ng ministry, isa tayo sa pinagkakatiwalaan ng BARM na kung paano ma-implement ang advokasya ng pangunahing Chief Minister ng BARM, si Al-Haj Murad, na moral governance. So palagi tayo nakaangkla doon sa kanilang doon sa programa advokasya ng ating mga leaders. So yun po yung hindi ko nagustuhan. So kagabi nag-contact kami, nag-message ako sa kanila, pero gagawin daw nila uli ngayon. So yun yung hintayin ko. Hindi muna ako magsasalita, hindi ko muna babanggitin kung ano yung construction firm na ginamit nila. So hintayin ko muna ngayong araw yung kanilang promises na magpa-interview sila live stream, babanggitin nila yung details, kung ano yung mga napag-usapan namin, kung ano yung conditions bago ako magsasalita. Kasi kung hindi pa rin sila susunod, so maaring merong mga legal action na mangyayari dito kasi hindi tama itong nangyari. Ayun. So in short sir, yung public apology na nairin natin kanina, hindi pa enough dun sa napagkasunduan ninyo? Hindi pa enough kasi hindi natin alam kung ano mo yung public apology nila eh. Hindi yun enough kasi taga-gobyerno tayo, dapat malaman kung ano yung details ng public apology nila eh. So kasi nakita man sa post ko. So pa rin yung enough na talagang appropriate na public apology details kung ano talaga yung nila. At saka live stream sila sa inyo po, sir. Sige. Okay. Abangan natin for today, Sir Anwar. Okay. So, kasunod po nito, ano po yung advice nila po in general, sir? Para hindi po mangyari itong mga ganitong klaseng mga insidente. Okay. So, mga kasamaan ko, kapwa ko public servant sa BARM, especially sa mga Vision Award Committee, na sa lahat ng mga BMOAs ng BARM. So, ugaliin po natin i-review, i-check yung mga documents ng ating mga bidders.
Kasi nung panahon ko nung panahon akong Vice Chairman ako ng Vision Award Committee ng MTIT, ang unang ginagawa ko sa mga documents na sinasubmit sa amin, especially mga ganitong documents, hinahanapan ko ng dry seal. Pangalawa, kung kailan ni-receive yung documents para makita natin yung authenticity at saka yung eligibility ng documents. Hindi po pwede na basta-basta na lang po natin tatanggapin yung documents na hindi natin nakikita kung totoo ba o hindi. So yun yung yun yung pinakamalaking pagkakamali ng mga individual na ito na napakalaking kaso kasi kahit yung PRC eligibility nila pwede sila matanggalan eh. Kung papasok ito sa legal na matatanggalan talaga, malaking damages ito. So yun po, palagi natin i-review yung mga documents po na sinasubmit sa atin kasi malalagay rin sa alanganin yung ating mga ministry. Kasi kung sa maliit na bagay na hindi mo mapagkatiwala ng isang tao, doon pa kaya sa pinakamalaking bagay. So yun yung mga tested din sa atin na mga public officials is i-review natin ng maayos yung mga documents. Yun lang po, sir. Ayun. Sige po. Sir Anwar, kami pinagpapasalamat ng marami sa oras information at makipag-ugnayan kami sa inyo, sir, sa mga sunod pong pagkakataon. May kinalaman sa usapang ito, sir. Maraming salamat po, Sir Manager Erwin Kabilbigan po. Salamat, Sukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat po. Salamat na marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Yun, si Sir Anwar Dumao ko mga kasama na kung saan nabanggit na nga niya. Pero hihintayin mo na niya yung second apology pa. Dahil ang napagkasunduan pala ay live stream. At dito pa talaga sa atin. At detalyado. Yung kasing mga statement parang hindi siya ganun ka-detailed. At nagpapasalamat tayo kay Sir Anwar Dumao dahil yung kanyang trust ipinagkatiwala pa rin dito sa atin sa DXMY parang maiparating yung apology at yung mga totoong nangyari dito sa ginawa nung construction binabanggit kasi firm. Na-drag yung kanyang pangalan sa isang public bidding. Sige, abangan natin yan for today mga kasama. Report po tayo, Radyo Manabs. Wala na, sir, okay na. Okay na tayo. Sige. Pero bagong lahat, sir, morning kay Kuya Nathan Kilaton. Hoy! Sabi niya dito, morning SM, birthday boy Ebs. Birthday boy. Pakain ka daw kay Nathan kahit na kay Ebs ang birthday. Kahit 3 manok lang dyan. Lahat. Namiss natin yung si Radyo Manok, ano? Hindi yung native na manok, Radyo Manabs yung birthday ni Nathan. Ano yan dyan? Literal, di ba? Pag masarap, native na manok. Yung hindi yun, dirasa yun eh. Dirasa? Alam mo yung dirasa, yung pansabong na hybrid na manok. Iba ito mag-celebrate, maghanda si Nathan, hindi yung native. Hybrid na manok yung inadobo para sa team. Morning, Nathan. Si Julieta Lantis Borneo, good morning. At si Kuya Pras Sultan Banjo Mampon Alhad. Nakauwi ka na ba, sir? Nakabalik ka na ng lugar natin? Morning, sir, ha? Oy, trending in Radyo Manabs yung... Ano, sir? Yung sa may Simoy. Nakita mo yun? Yung yung part ng Simoy River na pinagkakuluhan, maraming duwadayo, naliligo. Oo. Parang ano siya, mo yun? galing sa bundok yung tubig. Sana maimbitahan mo kami dyan, admin, sir, para mapuntahan natin yan. Para makailigo rin. And ma-experience din kung ano yung daming pupunta daw eh. Hindi pa natin napuntahan yan. Sige. Sa ngala po ng mga partners natin sa Master Control Chief Alvin Castillon, sa Digital One, Gino Ricardo Badamba Jr. Kami nyo nakasama, Radyo Man Ebsabang. At Radyo Man Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide.